Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome to another edition of Kapehan sa Davao, held here at the second floor of SMCT Annex. I know some of you meron pang vacation hangover, no? Long weekend, Holy Week hangover, but ngayon we are the first day of parang regular working day after a long vacation, much needed vacation. So we are joined by our friends from the National Commission for Senior Citizens. We have from the SWD 11. We will be talking about the expanded updates on expanded Centenarian Act. We have the Solo Parent Week activities. So we have our guest now from the NCSC. We have Ma'am Samantha Nicole Dizon, Project Development Officer of NCSC. And dati suki natin to from PhilHealth, but now he's with the NCSC. Sir Philbert Bayan Soliesta, the OIC, Project Development Officer 5 for the National Commission for Senior Citizens 11. Then for the SWD 11, we have Ma'am Candelaria Sitingson, Social Welfare Officer 3, Center Head, Home for the Aged. And we have Ma'am Sherlyn S. Concobierta, the Social Welfare Officer 2, Women and Solo Parent Focal of the SWD 11. To start our press conference, we have to get this opening statement. We'll start with Ma'am Sherlyn. Hello, good morning everyone. So to all our viewers and of course our solo parent, we would like to greet you a happy Solo Parent Week. So today we acknowledge you and of course we consider you as our unsung heroes. And now we will be discussing our programs and services from the DSWD and of course the activities in line of the Solo Parent celebration. So that's all. Thank you. Hello, maayong buntag sa tanan. Labi na gyud sa akong mga kaubanang solo parent. Welcome, no? And then para sa tanang naminaw karon, hinaot daghan tag batunan. And of course, sa DSWD nga workforce with our management and the rest of the staff around. Good luck o karon ang simana, no, sa pag-celebrate nato sa solo parent week, no? O kana lang maayong buntag sa tanan. Sir Philbert. Good morning, sir, and thank you sa ato ang PIA, no, for inviting us. Now I'm wearing a different ID, sir. I am representing now the National Commission of Senior Citizens. Naami karon diri to provide updates on how we fared in the cash gift distribution to our senior citizens who reached their milestone age of 80, 85, 90, 95, and 100. So we will give you certain updates kung pila na ba kabuok ang ato ang natagaan o cash gift in the first quarter of this year. So later, akong ikuan. So good morning everyone. I would like to thank PIA for this event, for this opportunity to that you have presented to us for us to be able to provide updates and of course clarifications to our expanded Centenarians Act. And I would like to greet everyone a good morning, to our viewers and to the people present here. So especially to our senior citizens. Yun na po. Okay, then first we go to the SWD, no? Yung senior solo parent celebration 2025. Ano yung team natin and ano yung mga relevant activities that we will be doing? Okay, so our this year's team is Solo Parent na rehistrado, tiyak sa gobyerno, tiyak na suportado. So this means na tanan gyud ng mga solo parent kinahanglan gyud na magpa-register. So kato siya amo adyo ginaawhag ang mga solo parent na wala pa naka-register to go to your CSWDO or the City Social Welfare and Development Office, or if naamoy sa munisipyo, adto mo sa municipality Social Welfare and Development Office para mangayo mo sa requirements
o mahatagan mo orientation unsa man ang kabahin aning RA 11861 or the Expanded Solo Parent Welfare Act. So our activities for this solo parent na celebration, so in partnership po ni sa amuan sa SM Lanang, so we will have our solo parent help desk. So for those nga near sa SM Lanang, you can go there and pwede jud mo mangutana dito kabahin sa solo parent program, and of course inyong mga benefits po as solo parent. So kato siya, mo na siya ang amo ang gina-schedule, and April today nag-start, and up to tomorrow si DSWD amo lingkod for the solo parent help desk. And of course on April 23 si CSWD o Davao City po na naka-schedule na mo lingkod po sa atong help desk. And lastly, on April 24, si PhilHealth po na nga to ang invite no nga mo lingkod po dito sa atong solo parent information desk. So kato siya, if na may inquiry po sa katong mga ahensya, you can feel free to go there. Naara sa may SM Lanang nga food hall. So narami dito sa kilid sa may entrance. So that's all. Thank you. Ma'am Candelaria, may add pa kayo ng mga activities, and also gifts nung expanded na or ng benefits na para bakit jud ako magpa-register. Okay. So wala siya nga ginahag gid namo no nga magpa-register gid ang atong mga solo parent, because para gyud maka-avail mo sa benefits. So number one, ang iyong yung benefits ani is ug working mo or empleyado mo nga solo parent, maka-avail mo sa 7 days parental leave. So you can file there sa inyong kuasa mo na narbaho. And naapod pa'y mga lain-lain pong ahensya no nga naga-provide food o assistance kabahin para sa mga solo parent. Isa na dito si PhilHealth. So naa sila yung mga programs and services food para sa solo parent. And of course, ang atong DepEd, SHED, and TESDA, if naamoy anak na nag-eskwela food and you wish to apply for the scholarship program, so sila po na mo hatag food o benefits para ana. And of course, napod tayo sa itawag ani kanisi dole po, napod sila sa ilaha po po mag-inquire for the flexible working schedule. And kato siya sa DOH, naanapod ang ilang guidelines for the solo parent booklet. And karon po no, ang ako pong ikuan, yung kani pong additional benefits na to nga 1,000 sa solo parent subsidy for the qualified lang yun ni nga solo parent. So dili tanan maka-avail og 1,000 na solo parent. And depende po siya sa availability of the funds sa LGU. So kato siya, ang qualified lang po na maka-avail ani 1,000 is for those solo parent po na mga sa tawag ani indigent or ilahang income is minimum wage. So kung pila ang minimum sa inyong area, mangutana lang mo kay kamo ang qualified ni Anna. And of course, if dili dapat mo recipient sa mga government programs, for example, if 4-piece beneficiary na mo, you can apply for the solo parent identification card but you cannot avail the 1,000. So ako nang klarohon no nga dili gyud tanan solo parent ang maka-avail ni ani. And katong po solo parent na booklet ako ang list good. So katong na ay anak nga 6 years old pababa and the income pod mo og annual na 250,000, kamura pod ang pwede maka-avail ani. So for those empleyado po na mga solo parent nga nang sa tawagan na ang ilahang sweldo is 250,000 above, ang inyo lang yung ma-avail ani is ang katong 7 days parental leave only. So mato siya ang akong gihatag yung emphasis no sa ato ang benefits for the solo parent. You have something to add? Okay na sir, yung sa activities ng DSWD. Okay, how many estimated natin na magsali na or registered the solo parents sa region? Okay. So for the solo parent na data, last 2024, we have a total of 7,550. Tanan na siya sa LGUs sa Region 11. And ang ato ang pinakataas di ay na category. By the way, natin ito mga category for the solo parent, no? So ang ato ang pinakataas na category is ang unmarried, which is 2,125 ang na-serve for the last year. And nag-second ang widow or widower, katong mga solo parent na nga mga byudo or byuda. So naatay 1,760. And
lastly is katong relative for the solo relative siya na nagbantay sa dependent or child nga nagbantay siya ra isa po na provide sa needs sa bata, so naatay 834 ana. So for the first quarter po this year, so we have a total of 3,146. So kana siya nga to apong higher po no, highest po sa to ang data is same pa rin po ang unmarried. So naatay 1,470, and of course second gihapon ang widower na 860, and ang ika-third is akatong abandon na spouse, so natay 390. So that's the data for the 2024 and the first quarter 2025. Maroon ay mga tanong. Follow up lang, ma'am, based sa inyong data nga gihatag, tan-aw ninyo daghan pa ba nga mga solo parents nga wala nagpa-register sa inyo? Yes, sir. As per our LGUs, no, since we have our SWIDLOS monitoring and SDCA monitoring for the LGU, so ang ilahag yung gina-express, daghan pag yung solo parent ang wala naka-apply and wala po naka-renew because lagi sa ato ang gina-follow nga mga requirements sa atong RA 11861 or the Expanded Solo Parent Welfare Act. Daghan na po siya requirements nga na-add. So, isa na dito ang katong affidavit of the barangay official or sworn affidavit of the solo parent na need na gyud siya ipanotarize. Ay, so mauna, especially ma'am sa mga far-flung areas, nga lisod yun, magpanotarize pa lang daan mo, ato pa kay syudad. Yes. Para ikuan na. So, doon na ba himuon ang DSWD nga magdala na lang og lawyer dito para if ever or whatever, para makuan lang yun, matagaan na to sila o kuan if ever ma'am, or sa barangay ba? Actually, if sa ato apod sa LGUs pud no na kanang na level, ato agad silang ginakapacitate ang mga barangay. So sa barangay pa lang na level, gi-assist na gid siya kay naamantay office po ay help desk po sa barangay na maopoy ginaingon sa ato ang balaod na RA 11861 na kailangan na ay solo parent help desk kay para ang katong maong solo parent dili na mo baba, especially for those solo parent nga nagpuyo gyud sa far-flung areas or sa GIDA. Yes. So kato siya nga to ang ginabuhat gid ana is ginakapacitate na to ang LGUs para si LGU po or the city or municipality social welfare and development lahat mo i-capacitate ang barangay. Katong 1,000 nga monthly na siya ma'am nga Yes, ihatag? it's monthly according Monthly. sa balaod. Sa bata o sa katong solo parents? Sa solo parent. Sa solo parent. Yes, per solo parent ang kaning 1,000 dili siya per bata, per solo parent siya. So, Okay. kato siya ang, yes. And then, of course, ang kaning 1,000 for those first class and to fourth class, 1,000 yung dapat ang ilahang fund para ni Ana. And kanong for those ng mga LGUs na fifth class pababa, 500 or depende na lang sa ilang availability of the funds. So, LGU ang nagdakuan? Yes, ang LGU na ani ang mag-fund, dili na po ang nasyonal. Okay, we'll go to NCSC. Kamusta na yung ating Expanded Centenarians Act, no? I remember nag-start tayo bigay with Almendras Gym. And recently, no, March 28, our FPRD reached milestone age, no? 80 years old. So how many ang nabigyan na natin sa ating Expanded Centenarians Act? Yeah, actually sir, wapo kayo ang response no, sa ato mga senior citizen. We already had 1,511 no, distribution awardees, no, CASHIF awardees na ato ang gitagaan for in 3 batches. Ang first batch na to was only 132. Mo to siyang inaugural first batch that we did all over in the region also, but pinakauna gyud nato was actually in February 26, wherein we already kumbaga pa na-kick off tayo ng Expanded Centenarian Act program in the region. It was followed by the second batch in the number of 528. So from 132 to 528 tayo, no, ang nag-avail sa ato ang benefits. And last week, 2 weeks ago, yeah, we also distributed to around 851 kabuok na. So aman-aman kadaghan ang responses, no, and we are actually expecting that there will be more to come, no, for us, no.
in the period of in the first quarter, we have already released 16 million na 100. Actually, 3 of these medyo nagko-comply pa sa kanilang requirements. So, we're waiting for them. And when we once complete already, we have 16 million 100 na atong natagaan. However, this is only actually around 43% sa gina-expect nato nga nag-birthday. A little background, by the way, ang atong expanded Centenarian Act is giving cash gifts of 10,000 to our elderly who had their birthday at 80, 85, 90, 95. They will be receiving 10,000, and for the centenarian, we remain to give them at 100,000 pesos. No? So, nga nakadaghan no, ang ato ang gina-expect po. No? So, this leaves us around 2,000 pa no, na wala ka-apply nga mga nag-birthday na in the first quarter. And soon, we are already in the second quarter, so ginawag pa nato, no? Mga uban pa natong mga senior citizens who have reached these milestone ages to submit their application. So it's very easy. Actually, we already streamlined and made it easy for our senior citizens to comply with our requirements. Actually, some would tell you sa may mga requirements nato bahin nana. So actually, no, we have already made the process easier for everyone. So our documentary requirements, first of all, we need to have the duly accomplished application form. So that can be found in our website, and it can also be found sa mga OSCA natin, sa our OSCA na nearest sa inyo and our LSWDOs. And then we have to submit one primary ID. One primary ID would be PSA issued na birth certificate original and or photocopy ng national ID natin. But in case wala po tayong primary IDs, we can choose 2 secondary IDs, any from the list na ipoprovide din po namin. And then kailangan po natin ng 2x2 na recent picture natin and 1 full body picture. So this can be submitted sa nearest NCSC office natin or sa ating OSCA. So need pa kasi natin ng endorsement from the LGU. So much better if i-endorse din po natin sa OSCA yung ating applications. So ayun. And yun lang naman po. And konting updates na lang din po. Bigyan ko na lang din po kayo ng breakdown. So as of April 15, ang ating 80-year-olds na ating nabigyan na ng cash gift would be 822 sa buong Davao region. For 85, we have 421. For 90 years old, we have 210. For 95, we have 41. And for the 100 years old, nakabigay na po tayo ng 11 cash gifts for 100 years old. Yun lang naman po. Okay. For NCSC, sir, pangutana na kani siya nga mga potential awardees is nahatagan na ba ni siya og katong cash assistance? Yes, those are our performance already in the first quarter, sir. Yan na yung nabigyan natin ng cash gift. No? And we just take this chance to thank and express our appreciation sa ato ang mga partners from the LGU, the Office of the Senior Citizens Affairs, and at the same time yung ating local social welfare and development office, no, na sila yung tumatanggap, sila yung nagpo-proseso, sila yung nagbabalidate ng ating mga applications, sila na rin nagsasubmit sa amin, no, for us to process para ma-prepare namin yung pera that we will be giving our awardees. In identifying your beneficiaries, sir, sino po ba mag-identify? Kamo or si OSCA? Local OSCA? Good question, sir. For us, NCSC, we have the list already, of those who have been under the social pension program of the DSWD. Meron kaming listahan ng mga birthdays nila. So that's actually the basis for us for the requesting for the allocation for the funds, to give out as cash gift.
pero hindi kami pwedeng magtuga-tuga, no, as we call it. Hindi kami pwedeng magsabi na eto na silang kailangan bayaran because we need to know first if they are still living, kung buhay pa po sila, and nakarating na ba o nakaabot na ba sila sa kanilang birth date bago natin sila mag-qualify. So all of those qualified senior citizens will have to apply, no, to avail of this cash gift. Okay, sir, for the information of everybody po sa hindi nakakaalam po or parang alam nila pero di nila naintindihan, no? Paano po ba maka-avail yung mga senior citizens, yung sa expanded natin na senior citizens na benefit? Yeah, Sam earlier shared, no, yung mga documentary requirements natin, ano, and gaya na sinabi ko rin, malaking pasalamat namin sa mga Office of the Senior Citizens Affairs and the local social welfare office kasi sila yung tumatanggap. No, sila yung tumatanggap ng ating mga applications from the senior citizens, and they do the validations as well, no. So hindi naman kasi kami pwedeng magbayad until it is validated by our social workers na talagang naandyan sila, yung kanilang conditions are there, and very important, no, na kumpleto yung kanilang information na binibigay sa amin. I just would like to emphasize one thing though, na isa sa mga challenges namin talaga is minsan hindi nagko-coincide, no, yung mga data ng nasa application form at when we compare that to the attachments, no, yung mga certificate of live birth or yung kanilang mga IDs na pinipresent, sometimes nagkakaroon ng inconsistencies, no, in terms of spelling. Iba naman birth date mismo nagkakaiba-iba, so we have to make sure, no, na lahat ng ito are consistent across all documents including their application form. May isa pa kung hindi na tanong sa yung mga tatanggap po ba ng benefits, unlike kagaya din po ba doon sa solo parents na dapat hindi sila tumatanggap ng ibang pension, and then ano ba, kailangan ba talaga isa lang yung tatanggapin nila na benefit? So for the Expanded Centenarians Act, it is for sa lahat ng mga Filipino senior citizens regardless of their socioeconomic status. So kung tumatanggap ka ng pension or kung wala kang pension, kung social pensioner ka or hindi, makakatanggap ka pa din ng cash gift na worth 10,000 if you are 80, 85, 90, 95 and 100,000 if you are a centenarian. So lahat po welcome, basta Filipino senior citizen ka lang po na makakaabot ka ng milestone each. So no one will be left behind in Yes this po. Opo. Ang ano lang po, just to give emphasis na lang din po, our Expanded Centenarians Act is application basis. So kailangan po muna natin mag-apply, and dapat kailangan po natin ibigay yung mga documentary requirements na needed as per our NCSC MC number 2 series of 2024. So ayun. So our potential awardees, potential lang po ito siya kasi hindi pa po ito sila nag-apply. So yung mga nag-apply, which is yung 1,511, yun po sila yung nabigyan. So need po talaga po muna natin mag-apply bago po tayo mabigyan. Kasi common problem po din siya whenever na magkakaroon po kami ng mga payouts, may mga tumatanong ng mga senior citizens bakit hindi pa daw sila nabigyan. 80 years old na daw po sila. Yun po yung need po na natin mag-apply. So, Last na po. Next, when po yung next target natin for distribution or payout? Our next target will be in June, no? Dahil meron tayong mga restrictions, no, prohibited activities to be conducted during the election period. So we will avoid muna itong election period and we will be conducting our payout in June. So kasama siya sa election ban? Hindi naman. Hindi naman po, pero just to avoid complications, we just wanted to veer away, no, in conducting activities during election period. Yun po. Okay, thank you po. Last na lang sa DSWD. Ma'am, ang daghan of question, ma'am, with the expanded one, o sabi kalayan na ni sa milabay nga katong loan before ni siya na-expand.
Sige, ang kalahian gyud do una, kung moingon tag children or dependents sa RA 8972 or the Solo Parent Welfare Act, ang iyaha lang yung gina-focus dito nga edad is kato lang yung children or dependents nga nag-edad 18 years old pababa. And then sa karon man gud sa RA 11861 or the Expanded Solo Parent Welfare Act, i-expand na po ng edad sa usa ka children or dependents sa anak sa solo parent or dependent sa kato siya sa solo ay dependent sa relatives baron or kinsa man ang nagbantay sa children, i-expand na po siya na nag-edad og 22 years old pababa. So mao na siya ang isa sa rason nga unsay kausaban or unsay gi-enhance or unsay ang gi-amend sa katong nga balaod. So gitaas nila tong edad sa dependent, ma'am. Because of the K-12 manggod. Kasi napatay mga children or dependents manggod nga nag-eskwela pa ani nga mga idara. So mao na siya ang reason nga nung gi-expand. But as to benefits, ma'am, unsa ay ang mas na-enhance pud ani? Okay. Sa benefits, actually ang na-enhance pud ani is number one, katong na-mention na ko nga additional benefits, kato 1,000 for those solo parent na indigent, and kato mga minimum wage earner, and kato pong solo parent nga nanay anak nga 0 to 6 years old, so pwede gid sila maka-avail og solo parent booklet kay para sa 10% discount. So kani pud siya nag-start na pud di ay nino ang atuang discount for the solo parent sa nay anak na 0 to 6 years old. So magkuha lang gid mo sa inyohang CSWD or MSWDO og solo parent booklet, and of course makakuha ra pud mo ana if naamoy STIC or the solo parent identification card. So ma'am, katong how about katong mga kuan ma'am na concern pud ma'am nga katong mga solo parent na naikuan na with special needs, unsa pud ba ilahang makuha na another benefit pud no or more assistance for them? Okay, actually wala gid siya naka-focus kung according lang pud sa balaod, wala gid siya naka-focus lang for those nga nay anak nga naay with special needs, because lamang pud siya lain na balaod for the PWD or the person with disability. So kato siya, if naa siya anak nga 0 to 6 years old or 6 years old pataas na pero naagya pud siya with special needs, dito na pud siya sa balaod pud sa PWD maka-avail. So dili siya sa solo parent lang. Ingon na mo kaganiya ma'am on how to identify the beneficiaries, no? Okay. So namagi question na okay, for example kanang mga issue ba especially sa mga far-flung barangays na na naman na siya 4-piece ngano na-appeal pa man siya diri nga benefit, no? Anong or dili ba siya maka-sure ba ta nga walay overlapping ani? Yes, kani po siya, amo agi gina-emphasize no nga if 4-piece beneficiary ka, you can apply yun sa solo parent identification card. So wala man gid ta naga-exclude ana sa ilaha. Kung 4-piece na ka, dili na ka pwede. Dito lang gid siya na-exclude sa 1,000 because mag-doble na man gud ilahang subsidy. So kana siya dito lang gid, pero other benefits, if 4-piece beneficiary ka, you can avail the benefits good, especially katong kung naapay anak na 0 to 6 years old, ang 4-piece beneficiary can also avail that. So kato siya wala gyud tay ginakuan as of course kung senior citizen pud no. So if ang lola karon nga nagabantay sa iyang apo and then siya ra pud isa kay tungod byuda siya or separated na siya sa iyang husband, so kato siya pwede man siya mo apply pud og solo parent identification card. So kato siya pwede pud siya mo avail o 1,000 if qualified pud siya ani. And of course kato kung if 0 to 6 years old pa iyang gibantayan o iyang dependent, pwede pud siya maka-avail pud ato 10% discount. So magkuha lang gid siya og solo parent booklet sa ilahang LGU. So clarify na ko ma'am, katong mga lola nga mo'y nagabantay sa ilang apo, pwede sila maka-avail and makakuha og solo parents identification card. Yes, basta karoon lang pud nako nga kaning si lolo or si lola separated or byuda na siya sa byuda na siya. So solo pud siya. So solely siya pud naga-provide sa needs sa iyang apo or iyang pagumangkon ba or iyang dependents nga nag-edad og 22 years old pababa. So ma'am, last lang ma'am, kasagaran kaning aning mga lolog lola na magbantay is nasa mga bukid-bukid na paano sana to sila pag kuan na ma-register sila, especially mo tong ingon ni Marlon kaganiha na lisod man kayo makaadto gani sa silang poblasyon lang. How about paunsa sila nga maabot sa maong service?
Okay. So actually, mo dyan ang amo ang advocate, a part of our advocacy campaign, and of course, our technical assistance for the LGU, no, nga mo dyan gina-capacitate ang mga barangay, sa barangay level, because kani magod sila nga tong partner sa ground. So kana siya, amo dyan siyang gina-capacitate nga dili lang gid nato i-limit lang sa kung kinsa lang tuy mo adto sa ilahang opisina, but of course, mo adto pud sila, mo reach out pud sila sa ilahang purok baron. And kato siya, mo adto siyang gina-emphasize nga kailangan po i-capacitate ninyo mga purok leaders or solo parent po ninyo nga mga leaders kay atoan naman po din na-organize, no? Ang ubang LGUs po organized naman po niya itong mga solo parent. So pwede na po tamutap sa ito ang mga solo parent presidents or mga officials na pwede po maka-reach out po sa ito ang mga senior citizens po or katong mga vulnerable na mga solo parent na they cannot go for the office, no, na maka-avail ani mga services. So, mo na siya ang among advocacy campaign and technical assistance for the LGU gyud na capacitate gyud sila. Okay, Ma'am Candelaria, isa Pinson, isa solo parent. No, I would like to ask, how many, ilan po yung children or dependents, and how will this expanded benefits help you as a solo parent in raising imong mga anak? Yes, sir. Actually, 6 years ago, nahimo naman kong solo parent due to an accident, no, sa akong husband. Isa ra gyud po ang akong anak kay medyo late jud ko nag-decide na to get married. Siguro tungkol kay social worker ko ug na ako sa DSWD, and I know how hard it is and difficult to rear a family. Labi pa pag-nurture sa relasyon, no? So, maraming anak manggod ang nahitabo. Isa ra gyud po na akong anak, unya, karon is 19 years old na siya. Kani manggod nga balawd actually, syempre, katungod manggod sa mga solo parent, no? Sama sa ubang balaod, nga ato po din siyang i-grab nga opportunity kay gigahin manggod ni para sa mga solo parent. Take note, dili ni siya mao'y pagtubag sa tanan. Pero mura lang siya ayuda. Mura lang siya o kanang i-assista, no? Kay, syempre, dili kaya sa gobyerno na tubagon tanan ang needs sa mga solo parent. Just like sa mga senior citizen, just like sa other women or other kategorya nga nanginahanglan sa atong tabang, no? Ang serbisyo programa sa gobyerno ginahatag hangtod kaya, but with limitations po na siya, no? Ang kanya makot nga balaod is, ang akong ginagamit karon is katulang yung pag-avail sa ako ang leave. Tungod kay naman ko sa DSWD, is permanente ka o regular, murag additional leave credit siya sa amuha nga magamit na ko sa akong anak. Silently, usahay, wala kayo nakakuan sa balaod, but nagamit po na ako siya sa eskwelahan sa akong anak. Tungod pagkabalo nila nga solo parent ko, murabag due to katong humanitarian considerations. Usahay makahangyo pod baya ko, no? Murag musulti sila nga, sige ma'am, solo parent panday ka, no? So, pwede ka ni ani. No, kanang maing anak nga butang nga usahay makatabang sa tua, naaman kay ID or wala. However, ang ako yung isa sa mga concern or katong advocacy sama nako ang mga solo parent. Basta suwak lang ta sa balaod, walay problema, no? Kinahanglan jud ta magparehistro. Kung sa man nagadaghan ang papeles, ato gyud na siyang tumanon. Tungod kay in the long run, makatabang gyud na siya sa atua, no? Malay nato, ma-enhance na po sa gobyerno kani nga balaod. Take note na to, nga gikan sa edad nga kanilang gipatasan og 21. Malay na to, by next year na siya mga amendments, no? Kay wala man ta kabalo unsa ang para sa solo parent. Actually, kung tanaw na to ang balaod, nindot gud siya nga ayuda, no? Assistance sa mga solo parent kay alisod gyud ang panahon karon. Ang kana lang is paningkamutan jud nato nga mosulod jud ta o mopalo jud ta sa balaod. Kaya mao man gyud na, dili pwede nga solo ka karong buntaga, pagkagabi double na ka. So,
murag dili isa man gud sa issue Yes, usahay. kana, tino naman. Lisod tungod kay ako member man po ko sa organisasyon sa solo parents sa asa ko nabilong nga barangay kay kinahanglan man ko magparehistro naa man ko ID. So yearly man gud ang atong renewal niya na with the LGU. Dili mapunta ma-renew sa LGU kung wala po kay record sa purok, no? Na naapod kay participation. Kay somehow, naapoy mga tabang kayagi sa purok. O, which is usahay, kinakipoy na ko para sa katong mas nanginahanglan pa, no? Nga uban nga mga solo parents. So, I think, dako good siya nga ipagpasalamat nato sa gobyerno nga naa ni siya nga bala. Kaya dili lang ni siya para lang sa katong nakalo. Kaya gani na ang advokasya sa DSWD para to link, to coordinate, no? Sa uban pa nga mga barangays nga wala jud pod sila kabalo. Dili na mo kaya nga kami jud ang mag house to house. But that is the beauty of advocacy and coordination with the LGU, community and barangays. No, mao man gud na ang atoa. We will tap others. Kay para pod makatabang sila. Mao man gud na ang role jud nato sa gobyerno, no? Kinahanglan ta makitap sa uban para sa atong additional resources, no? Para makabalo ang uban kay sa hinay-hinay makabalo gid ang tanan nga naagod ni siya, no? Kay nagataas ang ihap sa mga solo parent karon jud. Ma'am, iklaro na nato to ganina. Katong giingon nimo nga sa adlaw sa single siya pagkagabi double na. Ma'am, ingani ha. Yearly ang renewal Yes. sa ano. Yes. Okay. So if ever ma-monitor sa barangay nga double na ka, mawala ka. Yes, kay nama ko na siya criteria. Tinuod, tedious yun nga daan ta makakuha sa ID. Ang gobyerno, kinakuan dyan na siya, kina-validate. Kay para po, matagaan, ang dapat matagaan. Maumagit na nga to ang iya, rules, guidelines sa government ng mga programa o servisyo. Halimbawa, living partner lang. Naman ko sir, naman ko na siya kanang bearing dito sa Balaod kay May bearing na. based dito sa orientation Oo. sa Balaod na siya mga kategorya. Dili sila kasal, pero living partner na sila. Dili pwede. Di pwede. Oo. So, mag-agi manggod ka na o katong mga documents nga i-forward still sa LGU kay ila pong i-assess kay diha manggod sa ilaha magikan ang ato ang ID kay yearly pa ya ang atong renewal niya na malay nato by next year ako di ay mag-renew na ko. Yes. So itago lang na ako na siya kay para maka-avail ko sa serbisyo. Okay. Oo. No, kaya ang validation niya na magikan sa community, magikan sa purok, magikan sa barangay, and then pataas na sa LGU. Kay sila man ko tong mo release no sa ato ang ID. Halimbawa, si single parents ma'am, doon ay apam. Wala diha, nakitaan. Pero LDR. LDR. Long distance. Long distance. Mao na siya ang ginagamit sa LGU karon nga katong syempre ako nang giingon kay na validation. Importante nga kung ako karon tinudanay gud ko mosulti. Kay lain pud kayo og pagkasunod bulan no naay mo report kay pwede man kay report nga ma'am ngano man ni sikuan dili man lagi. So pagyapon siya nga medyo sayop no nga dapat kung para sa tuwa, para gid sa tuwa kay usahay man gud usahay napod tay mga limitations no but with ingon gani nila for the purpose nga makatapang pero dili kung sayop man gud ang imong sinugdanan dili na po na siya maka-justify gud sa imong gihimo no so mo na nga nagi thorough validation no ang Osaka purok ang barangay hangtod sa LGU maski pa usay ang DSWD kinahanglan kay para pod dili masayang dili makawang ang atong mga resources kay programa gid siya sa gobyerno nga dapat maka-avail mahatag sa katong kwalipikado qualification so hand in hand together with the barangay Usbonako no with the LGU mao gina siya ang atong ginahimo. Balik na kay Sir Philbert, sir. Sa among programa mo sir, daghan kay mga senior citizen nga nangayong tabang, especially sir sa mga bukid nga area. Sir, ang problema nila is documentations talaga, sir. Documentations. Now, sir,
remember na kung moedad kag 80, kung taga-bukid ka, walay birth certificate anak, klaro ang istorya. Wala nakabalo pila edad ganin nila. Pero kung imong tan-aw ng ilahang family, asubra na 80. Kung imong tan-aw, unsa na pagtabang sila, sir? Kay actually upat ka buok senior citizen siya nagpatabang sa kuha anak ko. Unsay proseso mo adto batang LCR, manguha bata og kanang unsa late registration para mabalaan jud nato nga unsay edad nila. Please tagaay sa daghan kay sila nagkuan ani nagkinahanglan nito. Guwapo kayo nga pangutana na, sir, no? And actually naatay mga listahan sa ato ang mga requirements as mentioned earlier, no? Una sa tanan, dako kay nga tabang sa ilahapot if they are going to register themselves with the LCR or late registration sa ilahang birth certificate, no? Naapod tayo mga ginatawat nga mga dokumento like affidavit of two disinterested person, no? Pero kato manggod siya medyo lisod kay kung 80 anyos na siya, gamay na lang pud kay itong mga tao makatestify oo nga mauna ni ilahang mga edad. So that's the best way. And then the other one is pwede man ang ilahang OSCA ID pod. Again, ang amo ang secondary documents are any of the two man, no? So any of the two. So nailistahan nga among gipagawas o gihatag sa inyo ha. But I think the best approach there is katong ato ang LCR atong itulan para magpa-late registration ta sa ato ang birth certificate. Pero by itself, dili na mo siya dawaton kay kinahanglan na ay collaborating ID, no, or document na para ma-prove yun nga siya. So, in short, any of the two would mean pwedeng OSCA ID, naabot sa GSIS na ID and other IDs kato together with the late registration sa live birth, pwede na mong dawaton. Sir, we are talking about expanded centenarian, di ba? Pero dili ni siya ma-minus dito sa centenarian law nga 100,000. Ang basta mo to, sir, if ever makakuha isang pag edad niya 80 years old, 10,000, right? Then 85, 10,000 Japon, 90, 10,000. Pag abot og 100,000 jud, wala na ingon nga i-minus tong nakuha nila. Dili, sir. I just wish also nga kami good mismo po na makahatag by that time, no? Wabot sa 100 kay kung 80 siya karon, pila ka tuig na po ng mula bayan. So wala na po ni sa NCSC, but definitely ang ato ang balaod kung dili na kambyuhan, we will be awarding them as they come to their milestone age. So wala deduction, wala minus tong 100,000 niya. Ilahag yun na, sir. Okay, I would like to ask Ma'am Candelaria, because you're the center head, home for the aged. Kasi meron ba kayo monitor na mga nasa inyo na nag-reach ng milestone age and nag-coordinate ba kasi NCSC? Before, naatay 98 ang pinakakuan sa ato ang usa ka residente, older person nga naa under custody sa DSWD Home for the Aged located at Tagum City. However, namatay gid siya, no, due to mga complications. Karon manggod ang ato ang mga ginagunitan, ginasupervise nga mga older persons, pangidaron nila 70, 80 plus, no? With daghanag mga complications. By then, kung naaman siya muswak dito sa tua, we will still get it. However, tungod kay nakaprovision pa sila sa serbisyo sa gobyerno, padoble na manggod, but gina-coordinate nato sa lokal kay in time kung halimbawa mapauli pa nato ang usa ka residente o sa katigulang, matrace na mo ang iyang pamilya, magamit pa niya. But samtang naa pa siya sa among poder karon, so far wala pa kita nikuha ni ana tungod kay madoble na iyang serbisyo. So kung saan mapud pagasto sa tigulang nga naa pa man siya sa sulod, no, sa ato ang residential facility. So, hindi sila pwede yung under government care, are they still eligible for the expanded? Eligibility for the expanded Centenarian Act. Actually, sir, the act itself is inclusive po siya, no? Lahat ng ating mga kasama, Pilipino na nasa Pilipinas or even abroad, they can avail of this cash gift as long as they have reached the milestone age.
Okay, Carlo? In the interest of time management to NCSC, I would ask because in regards to the expanded Centenarians Act, porque nga at katong mga willing or mga beneficiaries kay usahay, we cannot deny the fact na naay mga family members na nag-aagawan para lang sa kwarta. So, of course, we wanted to ask in regards to who's the rightful beneficiary or on the behalf sa senior citizen na mag-edad of 80, 85, 90, 95 or 100 years old na makakuha o kaya tibukan nga amount na balay kaltas. Hello. Pang Miss Universe yung tanong well, it is actually, no, unfortunately, the law does not cover how the funds will be utilized and how it will be distributed. Naaragyod na sa ato ang mga awardees kung paano niya gamiton ang kwarta. We have been asking our awardees before, no, unsa man ang gamit sa inyong kwarta, kasagaran yun nilang tubag medisina. And we are happy also to note na ang katong mga nag-uban sa ilaha, no, are actually supporting them out of their own way actually, kahit sila dili wala naman na sila yung mga pangita po, no, so practically they are being taken care of their families already. So basic we're really hoping nga gamay ra gyud ang ingana or kung pwede wala nga insidente nga mag-inagaway ang ilahang mga pamilya after namong ihatag. But so far, sa among nakita man po, no, wala man po'y indicators no nga ingana. Wala pa'y nakaabot sa mua nga naireklamo na ingana. For the sake of the last question na lang, diretso to sa DSWD. For the sake na in regards sa mga solo parents, usahay man po na there are some people nga magpataka na ingon nato nga mag-apply o nga dili mao ang pangalan na gipagawas, especially that we will get the benefits that they had. Pero unsahon nato pagsuta in terms of validation, I suppose, sa mga legitimate persons who are really solo parents po. Actually, ang mga dokumento nga for submission is syempre ginatanaw man gid na siya, sir, kung rightful ba iyahaban ng pangalan, no, how to do it. Gina-coordinate gid na siya, no, sa local government units, sa barangay, kay naman tayo mga basis niya na IDs, no, pangayuan man jud ka mga other pertinent information. So before handing sa ID gyud, klaro din na siya nga ikaw gid na. And then kung qualified ka as solo parent, kato na akong gisulti kaina, no, makitaan man gid na siya. Halimbawa, this year natagaan ka sa ID due to your eligible ka nga mahimong solo parent, makakuha ka niya ng ID, but still ang monitoring man gud sa imo wala nagundang. Kay take note, very fluid pud kaayo siya mo kag solo parent, kay katulagi there were instances nga usahay natin mga reports labi pa sa mga sitingan, no, sa barangay, labi pa og dili sila ka-appeal nya ikaw ka-appeal ka nya parehas mo, but with given documents ikaw man ang qualified, dili man tong isa, di syempre masuko. So na mga instances nga i-report jud ka. What about kung tinuod ay dili naman na siya solo, ma'am, kay naon naman siya kaipon sa Pikas barangay. It's an example, kay dili man ko na siya mawala yun. Then the validation will come na po. So pag once proven nga tinuod, then ma-delete yun ka, na dili na yun ka solo. Kay take note, kung ingon kay na pwede lagi ka mahimong solo parent this year, pero wala man nakabalo sa imuhang future. Malay nimo makakita na po kag laing Romeo, then dili na ka solo. Mag-decide ka magninyo. Pero katulad mga instances, ang validation niya na kay early pod na apunay na himo, no, nga mga pamagi para ma-validate yun na to. Kay manubag pud baya, halimbawa, kung dili siya tinuod ma-validate.
kay government kuan baya pud ni siya no resources nga dapat ato pud ni siyang ampingan. So ang matag isa ang nagagunit jud na og dakong responsibility nga dapat matagaan ta ni nga dokumento tama gyud. Ikaw gyud ni siya. Same good kung mo eskwela ta, di ba? Unsa nga to i-present kung magpa-enroll ta. To prove na ikaw gyud ni birth certificate, di ba? So ginabalidate ta gyud na siya usahay, no? So naing ana nato nga may instances of dili na pud na siya bago para to see to it nga ang tao siya gyud eligible gyud siya kay pwede gyud na siya mahimong scam karon daghang pamaagi maski gani at taong pwede na ta pagpapahon at medyo pangit-pangita to our technology, no, sa Facebook etc. So I mean daghan gyud siya pamaagi kaya crucial gyud ang pag-determine, pag-validate sa atong mga dokumento, no? Kana lang gyud siya, sir. Okay, may napabay pangutana since before that, we like to announce tomorrow is the news conference on the report of 2024 economic performance of Davao Region by the Philippine Statistics Authority. It will be held at the Apple View Hotel on tomorrow, April 22, from 9:30 a.m. to 12 p.m. So I hope atong mga friends sa media, we can cover the report of 2024 economic performance by the Philippine Statistics Authority. Okay, parting statement, we'd like to thank our guests, DSWD and to NCSC for their time. Okay, parting statement, Sherlyn, again, i-promote natin ating activities for solo parents. Okay, so on behalf of our OIC Regional Director, Ma'am Merlinda A. Paraga, ma'am, so we are thankful no for this opportunity para ma-promote na mo ang activities for in line with the celebrations atong solo parents. So hinaot na maka-visit mo sa among information or help desk na nasa SM Lanang sa may food hall lang po kilid sa entrance. So if you wish to have inquiry po regarding sa inyong requirements, sa inyong applications, so feel free to visit the Solo Parent Help Desk. And for those po na na-inquiry po for the CSWDO Davao City and PhilHealth, so ang ilahang schedule is on 23 and 24. So i-visit lang po ng SM Lanang. So yun lang po. Thank you. May buntag again, no? So in behalf sa amo ang OIC Regional Director sa DSWD Region 11, Ma'am Merlinda Paragamak, the rest of the Management Committee, siyempre sa akong mga kaubanan na mga staff sa nagkadaiyang mga programa o serbisyo sa DSWD, particularly sa mga solo parents out there, kung hinahangyo, kaunta, magparehistro gyud ta, no? Magparegister ta kay maulang gyud ni siya ang isapod ka pamaagi nga maptagamtaman nato ang suporta og serbisyo pod sa gobyerno, no? Makuha pod nato kung saan pwede makatabang sa ato ang pamilya labi na gyud sa atong mga anak. Sa tanang mga solo parents sama nako, dili kita mawada og pag-asa, no? Kay hangtod buhi kita makasurvive ra gyud ta. Sama sa gingon sa usa ka pari, kung unsa man daw kadaghan ang ato ang mga ginasagubang sa kinabuhi, mao po daw kadaghan ang blessings nga moabot sa ato ang pamilya. Kana lang og maayong buntag sa tanan. Thank you, Ma'am. Sir Philbert. Okay na po mauna. So, in behalf of our NCSC Commissioner in charge of Cluster 8, covering Regions 11 and 13, Dr. Idaya Patron, we would like to thank our local government units, especially our OSCAs and our LSWDOs for their continued support to their relentless efforts in ensuring that our qualified senior citizens are able to apply and to receive their cash gifts. So again, I would like to emphasize that our expanded Centenarians Act covers all senior citizens residing in the Philippines or abroad, as long as you reach the milestone ages of 80, 85, 90, 95, and 100. So yun lang naman po. Thank you so much also to our media partners and our PIA for this opportunity na makabigay po kami ng updates and
clarifications on our expanded Centenarians Act. Si President Duterte bago lang siya nag-80 and he received it kung mag-apply siya dun sa kuan. Yes sir, of course, no. Inclusive, as I said, ang ato ang expanded Centenarian Act. So dapat yun, no. Dapat ba personally yung personally or may authorized representative, like for example bedridden na masyado yung kuan? Yes, on the matter na medyo hindi na talaga siya nakakatayo, hindi nakakapunta kung saan tayo nagkakandak ng cash distribution, they can appoint a representative. So yun yung pwede nating gawin, and in very very rare case na pwede naman and accessible naman siya and all, we can even how do you call it, conduct, no, yung payout sa kanya mismo. No? Okay sir, parting statement. Sige sir. So again sir, no, and the rest of the PIA staff, maraming salamat for inviting us. I will just take this opportunity also, no, dili jud namo pwedeng kalimtan, no, ang amo ang sincere appreciation ug pasalamat sa ato ang mga partners sa Office of Senior Citizens Affairs and the local Social Welfare Development Office, no. Dako gyud kayo ang tabang nila sa ato ang mga seniors ug sa amo ang opisina in making sure nga ang ato ang mga centenarian, ang ato ang mga nonagenarian and octogenarian, no, awardees will receive their cash gift, no. So daghang salamat gyud sa ilaha. And para po sa ato ang mga lolo, lola, tatay, nanay who are going to celebrate, no, their birthday, kung maging 80 na sila, 85, 90, 95 or 100 karong tuiga, you can already apply for your cash gift sa ato ang program. Again, daghang salamat sa atong tanan on behalf of our Commissioner, Dr. Ida Yap Patron. Daghang salamat for having us. Oh, by the way, I would like also to thank, no, in advance sa ato ang mga media partners, no, who have been our partners also sa pag-disseminate o paghatag o hatod og mayong balita sa ato ang mga senior citizens. Daghang salamat sa inyo, ha. Good morning. Okay, thank you so much to our guests. We'd like to thank SMCT Davao for again hosting Kapuan sa Davao. We'd like to also thank Krispy Kreme for delicious donuts and coffee. And also again, remind tomorrow, PSA, Philippine Statistics Authority news report on the 2024 Regional Economic Performance, 9:30 a.m. to 12 noon at Upper View Hotel. Till next week, more relevant topics will be discussed. Thank you.